Good morning at hindi matagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload pero at this time hindi po um, hadlang ang lahat ng sitwasyon o bagay para hindi po tayo muling makapag ng mga verses, makapag nilay-nilay ng mga verses. Nais ko po mag-iwan sa inyo ng verses na ito. Ang napapanahon po na verse sa ngayon is yung Exodus 14 verse 14. Ang sabi po dito, God will fight for you. That only you need is to be still. Yun po yung napapanahon, kung napapansin nyo po, napapanahon po sa atin ngayon na talagang nakikita po natin worldwide ng mga nararanasan po ng buong bansa, hindi lang po sa ating sa ibang bansa, maging sa ating bansa po ngayon, nakakaranas ng iba't ibang mga bagay na hindi maayos, maging ang ating pong pamahalaan, maging ang pamahalaan sa ibang bansa. Ang buong mundo po ay may mga kaguluhan na nararanasan sa bawat isa, bukod pa po sa mga kalamidad na nararanasan po. At alam po natin na wala pong makakatulong sa atin sa mga bagay na ito, kundi ang Panginoon lamang. Dito po sa Jesus is the center. Ito po ay isang programa na kung saan ay isa po itong para tayo po ay sa Diyos lang tayo nakatuon. Maraming mangyayari sa mundo, pero dapat po sa Diyos lang po tayo nakatuon. Kasi hindi po natin kayang, may mga bagay po na kayang solusyonan na magagawa natin, pero may mga bagay na hindi kayang solusyonan ng kaya natin gawin. Only the God, Lord lang po ang makakalutas, makakagawa ng mga bagay. Kaya sa Kanya po tayo tumuon. At ang Exodo po na ito na 14 verse 14 ay talaga naman po na wag po natin, kaya po nagkakagulo ang bansa. Sa totoo lang po, may mga bagay pong ipinaglalaban sila na ang katotohanan, yung mga pinaglalaban nila, hindi naman po nila talaga kayang ipaglaban. Dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam ng mga bagay kung paano nyo ito ipaglalaban. Kaya lang po, mostly sa tao ay inilalagay nila sa kanilang sariling kakayanan, sariling karunungan, sarili nilang kaalaman, ang lahat ng bagay na ipinaglalaban nila, na ang akala nila magagawa yon ng kanilang posisyon, ng kanilang katalino, magagawa nila. Pero ang katotohanan, as long as na lumalaban ka sa katotohanan, as long na ginagawan ka ng kasinungalingan, so paano po lalabas ang katotohanan kung naglalaban-laban na po ang katotohanan at yung mga nasa katotohanan ginagawang sinungaling? So hindi po mailalabas ang totoo kahit ipaglaban po yung totoo. Only Lord lang po ang makapaglahayag ng mga katotohanan, kasi siya po ay Diyos. Siya po ang nakakakita ng mga bagay na ginagawa sa lihim o hindi lihim. Hayag sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya kung paano po tayo lalaban sa katotohanan, isa lang po ang nais kong iiwan sa inyo. Ipagkatiwala niyo po sa Panginoon. Ipanalangin niyo po kung meron kayo ipinaglalaban ng mga katotohanan sa buhay niyo, pero instead of na maipaglaban niyo, ginagawan pa kayo ng kasinungalingan. Sa Diyos po kayo manalangin. Sa Diyos po nyo iluhod, ipagkatiwala ang lahat ng ipinapanalangin nyo. At sa Kanya nyo po ibigay yung mga ipinaglalaban nyo. Kasi pag ang Diyos po ang naghayag ng katotohanan, hindi mo na po kailangang lumaban. Kasi kahit ikaw ay nasa posisyon lamang na you are still quiet, na talagang ang Diyos po ay maghahayag ng mga katotohanan, na ang Diyos ang magpapakita nun. Kaya talaga naman pong kailangan mo pong mag-stay sa Panginoon, dahil kapag sa Diyos niyo po ipinagkatiwala, ipinanalangin ang inyong mga ipinaglalaban, ang Diyos po ng katotohanan ang mag-aayos ng lahat ng bagay, na hindi mo na kailangan ipaglaban pa, na dumadaan pa po sa mga paglalabanan na
madugo, ma labanan na maraming namamatay, maraming nadadamay. Pero kapag ikaw sa Diyos ka humingi ng katotohanan, hindi mo na po kailangan makipaglaban ng madugo, ng kailangan mo ipagpilitan ng mga bagay, kasi ang Diyos po ng katotohanan ang siyang maghahayag nito. Kaya sa panahon po ngayon talagang napakagulo, kasi ang pinaglalaban nila bawat isa ay dinadaan nila sa sarili nilang kakayanan at sa sarili nilang karunungan at kaalaman, na kung saan kahit ipaglaban nila na ipaglaban yon, papatungan at papatungan pa rin yun ang kasinungalingan. Kaya sa Diyos po natin ipagkatiwala ang lahat, kasi pag sa Diyos po natin ipagkatiwala ang lahat, wala pong hindi kayang ihayag ang Diyos. Ang lahat po ay kita niya, ang lahat ay nahayag, at ang bawat isa ay alam po ng Panginoon yun. Kaya nais ko pong iwanan kayo na ang Diyos pinagbibigay sa atin ng kapayapaan, na lahat ng ating pinaglalaban ay sa Diyos po natin ipagkatiwala, kasi ang Diyos po ay hindi bulag sa katotohanan. Siya po gising na gising at laging alert na alert, at nakikita niya ang lahat ng bagay. So sige po, nais ko po na ang nararanasan natin sa bansa natin ngayon, alalahanin po natin na ang Diyos po makikipaglaban para sa atin. Ang nais po ng Diyos, manatili lamang tayo sa Kanya, at manatili tayo sa panalangin, manatili tayo sa Kanya sa pagpupuri na ang Diyos po ay kayang lumaban para sa atin. So sige po, maraming salamat po sa lahat, at nawa may napulot po kayong aral sa oras na ito na nakapagbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Thank you po, and God bless all.